Okay, go. I'll go, man. So kanina nag-celebrate ng 11 million subscribers. Yay, congrats! Viva Max. Ikaw pala ay nag-Viva Max din? Yes. Okay, kwento mo naman. Grateful ako sobra na it paved the way for me to break the mold of being a beauty queen. Kasi pag beauty queen ka, parang nasa limitado lang yung nakukuha kong roles usually. Parang kailangan maganda ka lang palagi, prim and proper, formal, best friend ni ganito, ganyan. So I wanted to, gusto ko ng pang-FAMAS Awards na role. Gusto ko madumihan, gusto ko rumolyo dyan sa putikan. I mean, yun talaga yung parang maging actress talaga. Yun talaga yung goal ko. Pero ang hirap to break that stereotype kasi nanggaling ako sa pagiging beauty queen. Pero grateful din ako doon kasi nag-open din yun ng maraming opportunities. So nung nag-start ako sa Viva Max, pinigyan ako ni Boss Vic agad ng magandang project. Pero sobrang natakot ako. sabi ko, boss, pero hindi ko ata kaya pa. Dahan-dahan lang. Tingnan ko kung kaya ng powers ko. And then eventually, nung binigyan niya nga ako ng mga roles, and then sabi ko, sige, I think tuloy-tuloy ko na to, kaya ko na. Kaya yun, sa awa naman ng Diyos, nagtuloy-tuloy naman yung mga, and thankful ako sa Viva family ko na tuloy-tuloy na binigyan nila ako ng project that time. Pero yun, umabot na rin sa point na gusto ko nang graduate. Graduate na. Bakit nagkaganon? Bakit gusto mo nang graduate after nung Viva? Ayoko rin maging stuck. Ayoko rin maging stuck na syempre grateful ako na tinangkilik ako, sinuportahan ako ng mga tao sa mga sexy roles na ginawa ko. And I don't think I would also have this opportunity now na yun nga, may pelikula ako sa Jinseo Arigato International Film Festival. If hindi ko rin ginawa yung mga roles ko sa Viva Max, hindi nag-open tong door na to. So I'll always be grateful to my Viva family sa Viva Max. So yun, parang I think it was also a chance nung dumating na tong movie na to, na I think ito na yun kasi gusto ko na graduate tapos biglang may dumating na ganitong project. So, reconnect na natin. Yun yung start ng Tell us the good news, aalis ka. Yeah, excited ako. Anong kwento? Excited ako kasi first International Film Festival ko to. Tapos, shinoot namin to sa Maldives. Like the whole film talaga sa Maldives namin shinoot. Kasama ko si RC, tsaka si Kiray. Of course, directed by Direk Niel de Mesa, tsaka yung production to NDM Studios. So, nakakatuwa lang na official napili kami sa yung pelikula namin sa Japan, sa Nagoya, Japan. And hindi ko lang akalain na parang gusto ko graduate, tapos biglang parang wow, sobrang grande ng binigay ni Lord. First, I think this is the first time na magkakaroon din ng festival sa Nagoya, Japan. So, napili pa yung pelikula namin. Tapos may pelikula din sila, Bianca Umali, Nora Honor, Mananambal. Mananambal. Barbie Forteza, meron din. Sino pa ba? Sila, Ana Halandoni. Maraming Pinoy films. Yes, marami ding Pinoy films. Kaya grateful ako na isa kami sa napili na showcase ng, of course, Filipino films abroad. Okay. So, ano yung gusto mo mag-graduate from? Is this, ano ba itong film na? It's very sexy kasi Maldives. Naka-swimsuit kami dito. Pero nakita na talaga, iba na naman to. Parang, ang role ko kasi dito, vloggers kaming tatlo, ni Kiray and ni RC. Tapos, yung role ko dito, yung Syunga-Syungang Julalay. So, very malayo din sa pagiging andun pa rin, may two-piece, huwag kayo mag-alala, may two-piece pa rin naman dito. Pero syempre, andun yung parang hindi ko pa nagagawa yung ganang role. Na mas gusto kasi gawin yung role na malayo din sa, alam mo yun, parang yung hindi ako, yung talagang ma-challenge ka na gawin siya. So, masaya yung shoot namin. Tapos, sobrang nag-enjoy pa kami sa Maldives, di ba? Okay. So, ito, dadalhin sa Japan as entry? Yes, official. Napili siya as official entry sa Jinseo Arigato International Film Festival sa Nagoya, Japan. Which is also the first time that they're doing a film festival there. Okay. Tapos,
General question lang. Ang tingin sa'yo, syempre, first impression, beauty and brains, di ba? Tapos biglang Hindi na ano yan, perfect, ganyan. Dumating ka ba sa stage na awkward stage ang tawag? Doon yung feeling mo hindi ka maganda? Oo naman. Kwento mo, Oo. paano mo na ano yun? Kasi growing up, paano ba? Chinita kasi ako. Tapos, Payat, matangkad. Payat, Oo. matangkad, laging last sa linya. Oo. Tapos, syempre, naka-braces pa ako dati. Tapos, mataas yung grade ko sa mata. So, naka-glasses, braces, tapos tickling. Tapos, laging last sa linya. Tapos, yung mga crush ko, mas maliit sa akin. So, parang, hindi ko na-appreciate yung height ko that time. So, sabi ko, sana hindi ako ganun katangkad. Tapos, syempre, nung nagdalaga na ako, na-appreciate ko na matangkad ako. Tapos, sabi ko, sana mas matangkad pa ako. Kasi, di ba, pag mga international model, or lalo na nag-Miss Earth ako, Diyos ko, 6-footers yung barefoot yun like sila Puerto Rico, Belarus, talagang first time ko naramdaman na ang liit-liit ko. Kasi nga sa modeling or sa pageants, pag dito sa Philippines, sa local, sa national, parang, okay, matangkad ako. Pero ng international, kailangan kong bumili ng yung may elevator na rubber shoes. Kasi syempre, meron kaming coastal cleanup, tree planting, na hindi naman kami pwede mag-heels. Pangit din naman na mag-wedge ka. So, rubber shoes talaga. As in, yung nanay ko sabi niya, mag-ano ka, sabay nabibiting ka, liit-liit mo tingnan sa mga international delegates. So, dun ko na-appreciate yung height ko. And at the same time, yun nga, it's a work in progress also na syempre, ito pala. Chinita ako. So, never kong hindi ko naisip or hindi ko, parang feeling ko impossible na i-represent ko ang Philippines. Kasi chinita ka, laging, Miss China yan, Miss Korea, Miss Japan, or parang it's always, pag Philippines, kailangan, Kisay, Morena, or very Filipina, ganyan. So, hindi ko rin nakalain na ma-represent ko yung Philippines. So, nung time na na-embrace ko yung pagiging chinita ko, kasi, of course, marami din ako sinalihan. Pero syempre, dati, parang, ko, yung gusto ko sobrang tan. Yung Sally Hansen, pagkamahal-mahal pa nun, sa buong, lalo na pag swimsuit, sa buong katawan ko, gusto ko morena ako, ganyan. Kasi, kahit na magpatan ako sa sun, parang iitim ako konti lang. So, kailangan tan. Tapos, nung last ko yung pinaka-last chance ko na sumama na Miss Earth, sabi ko, kung hindi ako morena, kung chinita ko. So, in-embrace ko siya na wala na akong pinapahid na anything. Tapos yung makeup ko, yung mukha ko, ini-embrace ko na yung asset ko pag chinita ko, ganon. So, yun pala, pag in-embrace mo na yung sarili mo and talagang tanggap mo yung sarili mo, mag-radiate siya sa lahat ng mangyayari sa buhay mo. Yun yung na-realize ko that time. Tapos, when I joined, nag-let go lang ako kasi last chance ko na yun. First time nagtaas ng age limit, ganyan. So, sabi ko, syempre, pag sumali ka, win or lose, parang pwedeng bigay sa'yo, pwedeng hindi. So, sabi ko, embrace ko na lang to, parang no regrets in life. Whether I win or lose, winner pa rin ako kasi wala akong pagsisisihan sa buhay ko. Kasi yung, hindi na lang ako sasali, di naman ako mananalo, sabi nila, ganito, ganyan. So, yun, when you start embracing yourself, mas mas ma-realize mo ang daming mangyayari sa buhay mo na parang, wow, kala ko imposible, pero posible pala. Ano yung dalawang highlights sa tingin mo sa career mo sa television? Isa, help you kung nasaan ka ngayon? Well, first of course, sa Viva Max, it really helped me a lot. Kasi part ng acting yung vulnerability, yung you're raw, you will really immerse yourself in the character more than thinking na si Janelle to. Dapat isabuhay mo yung characters or roles that you play, diba? So, malaking bagay yun na talagang nahasa ako, and mas gusto ko pang syempre hasain pa yung ability ko as an actress. So, that's one highlight I would say. And sa TV, I love hosting also. So, dati sa Wawawin, Kimchi lang yung pangalan ko doon. So, that also trained me a lot kasi masa yun. So, syempre, parang kailangan, kailangan relatable ka, kailangan approachable ka. Tsaka, ang natutunan ko kay Will, lagi niya sinasabi na dapat hindi ka mag-perform or
Huwag kang humarap sa audience and perform na yung gusto mo lang, kunwari kakanta ka or sasayaw or may gagawin ka, may sasabihin ka. Huwag mong gawin yun dahil gusto mong, dahil according to what you want. You should always, kung magpa-perform ka, tingnan mo kung ano yung audience. Kung masa yung audience, huwag kang kumanta ng English na social. Siyempre, aanuhin mo yun, i-match mo yun na ito yung audience. So parang ano bang alam nilang kanta na pwede nila ako sabayan? Ano ba yung mga kanta na makaka-relate sila? So laging you should, dapat i-embrace mo rin yung audience mo na as one kayo. Kasi as performer, as an artist, wala ka naman sa kalagayan mo, kundi din dahil sa supportan nila sa'yo. So yun yung pinaka natutunan ko talaga that time na dapat hindi ko isipin na, ay, okay, I mean, doon na yun, kailangan you give your best as a performer, as a host, as an artist, pero always consider yung audience kasi sila nga 'di ba sa ratings sila yung nagbabayad sa sinihan, sila yung hindi ka nila tatangkilikin kung you wouldn't also relate to them if hindi tayo magkaisa sa sa performance or sa lahat ng gagawin natin. Janelle, since na-mention mo kanina na graduate ka na sa sexy projects, ano naman yung mga gusto mong gawin in the future? Gusto ko action ng mga pelikula. Gusto ko heavy drama pa rin. I think yung ginawa ko sa Escort Wife with Raymond Bagaching, sobrang nakakatuwa na parang si Raymond Bagaching, dami ko natutunan sa kanya kasi tinuruan niya rin ako maging kalmado. Kasi nagme-meditate siya. As in, during the set, nagme-meditate din talaga siya. As in, kailangan quiet kasi nagme-meditate siya. So, doon kang realize, parang, ba't kailangan nag-meditate? Yun pala, it's such an important asset na kalmado ka and at ease lahat ng mo before you immerse into your role or your character. So, yun yung natutunan ko sa kanya. Napakagaling niya, like parang effortless. Like effortless talaga yung acting niya, yung parang, wow, so sobrang grateful ako sa experience yun. And more, yun nga, heavy drama, action, ano pa ba? Fantasy, lahat ng genre gusto ko matry. Usual question na to, ano naman yung gusto mong mahimbingin na ito? Action. Coco Martin. Bakit? Coco Martin. Syempre, parang siya yung, natin, di ba? Parang icon pagdating sa action. So, it would, so sobrang dream ko rin na mapasama sa pelikula or sa niya. Gusto mo magbatang Quiapo? Oo, gusto ko. Kahit kahit taga-masahe o taga-abot lang ng baril. Taga-abot ng baril! Ito na po yung baril nyo. Action scene na yun. Action scene na yun. Ay, naku, gano'n. Okay na. Okay. Good luck sa'yo sa inyong... Thank you. Sobra as in, excited na ako. Ano naman yung ina-expect mo doon sa'yo? Ina-expect. Ayoko mag-expect ng pero gusto ko lang mag-enjoy doon sa And of course, I'm expecting na sana magustuhan ng mga kapwa natin at tangkilikin ng kapwa Pilipino natin doon and worldwide yung pelikulang Pilipino. Yun naman yung goal natin kung natin, di ba? Tsaka, grateful ako na itong film na to ililibot namin sa mga film festivals abroad. Kasi may mga natatanong din, ipapalabas ba dito? Parang hindi pa for now kasi yun nga ililibot mo na sa mga film festivals. So gagala mo na kami. Okay. Ako lang for TV5. Anong ma-advise mo? Babalik na si William. So, Oh, wow. sa mga Wawa Win Girls na. So, Win Girls ngayon ang tawag sa kanila. What can you advise them? Para hindi mag-init ang ulo ni Kuya. Advice sa mga bago. Oo, si tatlo ngayon. Galingan nyo, mahalin nyo yung trabaho nyo. Yun talaga yung secret to that. Kasi kapag mahal nyo yung trabaho nyo, it will love you back as well. And bigyan nyo yung best nyo. Huwag nyo pabayaan kung ano yung opportunity na binigay sa inyo. And for sure, it will open a lot of doors sa inyo. Marami kayong matutunan kay Will. So, enjoy nyo lang yung pag-host. Kasi yun naman yung key na dapat you should enjoy your job. So, kay Will naman sobrang grateful ako as in sa lahat ng natutunan ko sa show. And sana makadalaw ako soon, makapag-guest dyan sa kanyang new show. And congratulations sa inyong lahat po. Okay. Janelle, picture.